to the book of 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 15. Some sort of a familiar passage might be for most of us. Okay, let's read verse 58 together. Let's read this. Nana mo diha, say amen. Okay, ready? Read. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Let's pray. Heavenly Father, thank you for your word that we are going to for me to deliver, oh Father God. Make me as an instrument of your peace. As I deliver your word, O God, nga di namin makatunan para sa among pagpadayon pagkinabuhi nga Kristohanon. Be glorified in our midst in Jesus' name. Amen. Magapanglingkod mo. Okay, so sa atong gibasa niining kahaponon, klaro natong naghisgot ni sa pagpangalagad nato sa Ginoo. Og even sa last portion diha makaingon ta nga magpangalagad ay dili kakawangan, no? So dili siya in vain ang pagpangalagad diha sa Ginoo. Although di man kini nato di siguro makita sa kadaghanan, walay nakakita kaninyo. Ang pastor nato wala kakita sa imong pagpangalagad, but it is not in vain. Our labor is not in vain in the Lord. Let's just consider what is to be considered. Ug mao ni ato ang topic sa atong pagtuon karon. Sa diha nga diin kita, we are in the Lord's work. Let's take a look at let's consider the attitudes we must cultivate arang sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo. So, well, of course, dati mga tagsa-tagsa ka mga gipangbuhat sa atong daily lives, no? Dili man tanan ka natong nga pastor o ga full-time, pero dati mga tagsa-tagsa mga trabaho. But in that thing, inyo ang pulong sa Ginoo, whatsoever you do it as to the Lord, no? Do it heartily as to the Lord and not unto man. After all, we are not serving the God of this world, but the Lord Jesus Christ who saves us from our sins, no? So ang kaluwasan libre, pero ang pagpagalagad nato naani mga ganti nga nagpaabot. Mo nang yun siya nga dili kini kakawangan ang atong pagpangalagad. So mao na nga atong kaning mga ganti usab nga atong mapaabot di ni kay at di ni ug libre. Kini mo angay nato nga kinahanglan nato i-earn, no? Again, ang kaluwasan libre siya, pero ang ganti kinahanglan nato nga madawat kay atong gihaguan o gitrabahoan. Ma-relate na ako sa mga estudyante sa ako dito sa mong school. Mayon kog class, ang kaning kaluwasan libre ni, pero ang inyong grado kinahanglang haguan o di ni libre, no? So mga hinana nga sitwasyon. So let's take a look at in this kanalip tulo ka mga pipila ka mga words ga ato makita diri mainly sa ato nga text on the attitudes we must cultivate in the Lord's work. So foremost is that of steadfastness. So the steadfastness comes from the word nga have been made to stand. Nakatindog. Usually, unsa man ang tao kung di makatindog, gawas ka ng kanag yung hamtong na bagong, dili di bagong na tao o kugos. Di ba ka natindog siya tungod kay walay gibati sa lawas, no? Sakto ang iyang energy. Ganang nga ba di katindog, siguro na diferensya sa iyang tiil or sa iyang kuan. In that sense, na siya kulang nga din makatindog siya. So in this case, steadfastness has something to do with we can be able to stand. We are being established. Okay. So dahil mga kumpanya nga it has been established for how many years or decades or centuries. Na pagkinagingon nga na-established since 1811. So asa ka na, so dugay na giday na establisar. Pero sad to say, most of the companies or daghan sa mga kumpanya na-establisar to a certain time or decade or century, pero wala na sila. So naka-establish lang pero wala nakapadayon. But in this case, makita nato ang pagkaginahanglan gidian makatindog ta, ma-establisar ang atong ang atong attitudes nga din magpangalagad ta sa Ginoo, no? We are to be steadfast in the work of the Lord. Matthew 7:25. Let's take a look at this. Unsa may mga sitwasyon nga din kita makatindog. Now, usa sa mga pagpangalagad ni atong hisgutan, so dapat kung nakatindog ta naatay gitindugan. Amen.
nay nagsupport nato nga din kita nagatindog, we are being established, we are able to stand as we serve the Lord. So it says there, therefore, Matthew 7:24. Okay. Yes. So Matthew 24 says, therefore whosoever heareth these sayings of mine and doeth them. What was the word there? Dadunggan, dayongi, buhat. Na? I will liken him unto a wise man. Wow. Di mo ganahan ang tawag nga wise man. Lahi po tayo mga nga siya wais. Nailad niya si Kuan. Lahi po na nga pagkawais. No? Di man na mao nga wais nga itong isgutan rin. Wise yun nga na ay kaalam, no? Wisdom. He's like unto a wise man which built his house upon a rock. So nga nung nakatindog ang house, of course, kay gipatindog siya na it's somebody who built it. So in that case, na-establish or nakatindog ang maong balay or sa establishment tungod kay kani gipatindog yun. Taliwala sa mga, sibutan tayo mga financial nga mga considerations, mga some other nga mga what do you call this? Magbabag sa pagtukod niini. No? But anyway, within it is being able to stand, being steadfast, nakatindog siya tungod sa taliwala sa mga babag. So, it means nga diin sa aning okay, makita nato nga diin aning mao nga bersikulo. So, makita nato ang the term there nga diin being established or nakatindog. So, diha lang sa nato i-focus, no? So, being able to stand, no? Or have been established. Okay. So even ngano man pud nga diin able man ta pagtindog or makapanukad ba? Meaning naakay gitawag nato og you have a devotion. You are devoted to serve the Lord. No, naka-remember mo sa atong mensahe ganing buntag, pagka-devoted sa usa ka tawo nga diin kung usa ka tawo nga diin devoted sa Ginoo, they can bear much fruit, 30, 100 folds and the like. Okay, so being devoted to the Lord's work, it has something to do with your commitment. Okay, are you committed to serve the Lord? Okay, it's one thing na naata diri nagasimba sa iya, no? It is a privilege for us nga we can serve God, we can worship Him openly, but it's another thing that we can worship Him, but it's another that we can serve Him. No, magapangalagad, mga pangabudlay. Okay. So, in that sense, are we committed enough or do we have this dedication to serving the Lord or having to be involved in the Lord's work? Now, after all, unsa may hisgutan sa atong Ginoo sa Daniel 6:26, nagaingon siya diha sa Daniel 6:26 nga diin gisgutan diha ang Ginoo as the living God. Ang Ginoo siya sa kabuhi nga Dios and steadfast forever, no? So wala makaingon ta ang nakanindot sa atong Ginoo kay diin usa ka siya ka Dios nga naka-establish na o sa ka Ginoo nga has been steadfast forever. Buhi og tinuod nga Dios nga ako tong gialagaran. In fact, makita nato sa later verse gadin nganong makita nato nga establisher siya as being the living God. His kingdom, that which shall not be destroyed. Asa ka usa ka hari dahil iyang gingharian dili ma-destroyed. So, nagapasabot ba nga walay kaaway? Naay mga kaaway pero dagpabilin gyud. And his dominion shall be even unto the end. So, what a great privilege that we are serving the living and true God who is the beginning and the ending, the first and the last, the Alpha and Omega. That's why His dominion shall be even unto the end. Kasi saan na mag-end? It's up to the Lord. After all, He is the God, the King of Kings and the Lord of Lords. So, maunang nakanindot niya. So, why could we be steadfast in serving the Lord? Why could we be able to stand to being committed or being devoted to serving Him, no, in His work? Because after all, the God whom we serve is also the one who is steadfast forever. Amen?
Oh, so with that, makita nato, and even sa panahon sa mga time nga din wala na si Jesus Christ, no? Sa the book of Acts, makita nato how the disciples were being steadfast, continue steadfastly in the Lord's work. Now, Acts 2:42, and it says, okay, nagaingon siya din sa Acts 2:42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Wala diha sa akong slides. And fellowship, and in breaking of bread, and in prayer. So pwede man sila magpadayon. Padayon lang ta. Mao naman gini. Wala naman si Jesus. Padayon lang ta. Fellowship lang ta. Saon nga. Wala naman siya. Wala. Unsa ba lang ingon? Dili mao nag-continue to. Pero ingon siya. And they continued steadfastly. So meaning that it has been established. Nagpadayon sila sa pagtindog. No? Diha sa nagbarog sila in the apostles' doctrine, meaning there are some gihulag man siguro mga those false prophets creeping unaware, but they remain steadfast in the faith, no? Through the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking bread and in prayers. So they have this, they continue serving the Lord steadfastly. Their faith was even focused to the Lord as they have fellowship, serving others, and even communing with the Lord through prayer. So when we say being steadfast in the work of the Lord, it means remaining, what we call this, firm, no? So nagapabilin, so nakatindog, so naagyo siya gitindugan. Oh, ug mao kana ato ang Ginoo nga din, who is the living God, steadfast, who is steadfast forever. Okay, so din gitahanglan nga makatindog ta, or we are committed, we have this decision of truly serving the Lord. So that's why we can be involved in the Lord's work. Now, let's take a look at the second one. So, we are standing now, we've been established, we are determined to serve Him for the rest of our lives. So meaning na we have the commitment. Of course, og dili pa ka Kristohanon, wala pa ka nakadawat sa Ginoo. So, how could you? How could we serve or start serving Him in the first place? Wala pa ka na saved by the blood. No? That precious blood shed at the cross for you. Libre na. Oh, so mao na libro. So, kikinahanglan na nimo parang passes nimo to serve Him, to have your labor not in vain. After all, saan mang magpangalagad or nagpangalagad ka in the first place, wala ka di ka luwas to, kasayang po, di ba? Uy, dagan kay kag madawat nga mga ganti kay nangalagad gyud kag tinuod. Pero ang una in the first place, makapadulong dito di sa impierno. So kakawangan, no? But ang case there is, this is talking about us Christians, for us mga luwas. Amen? Nga diin parang atong labor, ang atong nga paglihok, no? Ang atong paghago sa Ginoo, dili gyud siya makawang. Unsa pa gitawag nato steadfast. The second is unmovable. So unsa man unmovable? Another word, it comes from the word that means unshaken. Now, atong nakita ganiha nga din steadfast meaning established, nakatindog siya, nakatindog na. Wala nakatindog siya kay naay gitindugan. Like the house. Okay. Unsa to hulagway sa katong ato ipadayon to sa verse 25 sa Matthew chapter 7. And the rain descended, katong the one that hears the word of God and do them, no? Then he was likened into a house built upon a rock. Are you still with me? Are you still following? Okay. Now, ingon siya sa verse 25, and the rain descended. Kadumdum atong rain nga descended, pero tuod, naghatag og baha. Di na ba rain descended, pero naghatag baha, naghatag sindong. So, like for instance, and floods came, and the winds blew, and beat upon the house, that it fell not, for it was founded upon a rock. Okay, it's one thing ang nagalagad ta being established and dedicated, committed to serve God, and it is another thing nga di nagpangalagad ka sa Ginoo amidst sa mga pagsulay, mga bagyo ug mga baha sa kinabuhi. But since nga di nang imo gitundugan, dili ka nagatindog sa usa ka huyong kanang mga huyang nga mga foundations, but on the solid rock, the Lord Jesus Christ.
So with that, diin it is sure nga diin even ay bagyo sa kinabuhi, no? Nga diin duwa sila kakikabalo nga gibagyuhan na day ka pero ikaw nagapadayon gihapon sa pagpangalagad sa Ginoo. You are committed to continue serving the Lord in spite of the trials and temptations and all those situations that come in your way as you serve the Lord Jesus Christ. Okay, so with that, unsa man gitawag nato kuan, unmovable, no? So it means unshaken, dili matarog. So sa kay batanta, na mga portion nga mga buildings sa Japan, gitukod sila, nakapundar sila o na sila certain nga mga ways nga diin nag-involve og physics nga in that way nga bisan pa og na ay mga tayog sa building magpabilin siya nga nagtindog. Okay, are you still with me? No, so na say something ang uban nagbutang dag certain ball of something diin to balance the equilibrium position of that particular building. Ang puuta ko pasabot para di siya matumpag dayon. Taliwala sa ugon sa pana nga dako-dako nga magnitude or intensity sa linog. So in that case, unshaken, unmovable, meaning na ay mga linog na ay mga bagyo pero nagpabilin nga nagtindog. Ang uban tuod siguro na backslide na. Ang uban siguro wala na gapadayon. Kuan sa tabay, pahulay sa tabay kay murag og sa kuan pa ni sumbagay pa murag hapdira sa kuan ni ron kay og sa pastor pa no. So murag ang kuan ani nga diin wala matarog gapabilin. Wa gaingon nga wala gyud kay problema, no? Kisa may problema diri pataas ang tingkoy. Oy pagawas inyuhang kuan, inyuhang tilaok. So tanan nato na problema, di ba? Pero in fact, makapadayon tas magpagalagad sa Ginoo. Amen? Okay, kay we need to be founded in that solid rock and that is the Lord Jesus Christ. Kay kung mo uyog man gani ang mga na may kalinog o mga baha sa kinabuhi, at least you are founded with that firm foundation which is the Lord Jesus Christ. Amen? So mao nagkinahanglan mao meaning that we need to be unmovable. That is another attitude that we need to have. No, we must have. Being unmovable in the work of the Lord. Wala kay di ba ingon nga nagalagas Ginoo, hayahay na siya, nagalaga das Ginoo, wala na siya trabaho. Ay trabaho, uban gani way tulog siguro, no? So ang uban nga wa ka kakita, wa siguro si kanakit nga gapadayon ka sa pamangala sa Ginoo, pero muna nas ginhawa. Usahay siguro, murag makakaon, o hapit makakaon, o something adiin that has something to do with sa imong pagpangalagad nga igishay ka, o na mga trials, mga family circumstance or situations, or mga, even sa trabaho, or some other nga mga related, no? Nga diin in that way, agay, murag nindot naman dili padayon. Samot na ng mga pastor, nga mayon sila, akapila na ko, hapit mo quit. Di ba? But even then, because if we are founded upon a rock, we are to be unmovable. So that is it. Now, mahulagway ganay nato even ang illustration ani sa Acts chapter 27 verse 41 katong time nga diin silang Paul na bagyuhan ang ilahang gisakyan may gani kay napadpad sa usa ka sa bye dito no, and it's a verse 41 it says, and falling into a place where two seas met, they ran the ship aground, and the forepart stuck fast and remained unmovable. So na-portion sa atong ship nga ilang gisakyan sa pagdugo na dito gyud sa ilang giduguan. So na-stuck dito, so unmovable na. So meaning di naman matarog. Tungod kanaan na siya na nadikitan. Pero ingon siya, but the hinder part, so meaning ang front part sa mao nga ship was unmovable kay dasok man dito sa mao nga part sa yuta, but the hinder part was broken with the violence of the waves. So naay mga waves, violence, so meaning storms, no? So you can have that. Pero katong nakaguba sa hinder part pero katong nadasok dito, nakapabilin siya nga unmovable. Wag yung naguba tanan. Because with that, it was stuck to something that makes it not move. Nga diin maguba pa. So asa man ka sa time nga diin ay mga bagyo, asa man ka mudasok. Mudasok ka dito sa kakalibutan, tagay-bay. Puslan mga magmahal, hubog tabay. Ana ba? O adto ta dangob sa Ginoo nga mughatag nato og
para dili ta matarog even taliwala sa maong nga mga bagyo sa kinabuhi. Amen? Okay, so that is it. We are to be unmovable. So when we say steadfast, that is we are standing, dedicated to serve the Lord. While then even there are some situations that hinders you, no? Or situation nga naghinder nimo di ka pagpangalagad, imo ba ng parents or somebody else gadin dili mo tugot imong pangalagad ka, di nimo motugot nga din magpabaptize ka para di ka makasugod at that first step of your obedience to the Lord. But dili lang kay kana magtindog, no? Nagatindog, na dedicated, standing. And when we say unmovable, it means we remain standing. So nakatindog na, dedicated to serve, but amidst of the temptations and trials in life, nagpabilin nga nakabarog. Of course, dili sa atong gagalingon. Amen? Dili yun sa atong gagalingon. Wa tayo, kataw mayuntag ato ng pangsagubangon na nato, ato na we face it, we face them parang head to head with our own strength, di na nato kaya. No? Since we can do all things through Christ who strengthens us. So this is it. Mo na nga makatrabaho ta this is an attitude that we need to have nga diin dili matarog taliwala sa mga circumstances sa kinabuhi, no? Unsa may imong kahimtang karon sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Sir, kulang kumplete, halos di ko kaabot sa simbahan. Salamat sa Ginoo, na provision ng Ginoo makaabot ta diri. Amen. O unsa pa yung mga kuan nga di ka makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, sir, di ka kasulwining kay again mauni. O naapotay provision og kuyog gusto ka mo kuyog diri sa magsulwining para usamo ka bibo nga nagsulwining, di ba? Dalhon mo og asa ba nag-extension class on whatever in that sense nga diin dili rason ang unsa imong sitwasyon nga di ka makapadayon sa pagpangalagad sa atong buhi ug gamahanan nga Diyos. So that is it. Being steadfast in the works of the Lord means remaining firm, unwavering, no? Then committed to remain standing amidst of these circumstances, mga bagyo sa kinabuhi and the likes. Okay, so this is it. Unmovable in the work of the Lord. And what more? Last but not the least, marag mahuman siguro taanig sa'yo. Okay, last but not the least is being what? Being always abounding. So be steadfast, unmovable. Always abounding in the work of the Lord. Always abounding. What does this mean? The word always abounding, it derived from the verb nga diin nag-mention or nagkahulugan nga to abound, no? To exceed or overflow. No? So meaning in this context, ang iyang gi-convey ani is the idea of continually excelling or overflowing in the work of the Lord. No? So that is what mean by always abounding. So unsa may paghulagway nadto? Ani, kung ang steadfast is standing and ang unmovable is remain standing, we can have this always abounding as continually standing. No? So meaning even kung wala na bagyo sa kinabuhi, dagpadayon gihapon. Mind yung mga igsuon. Na-time nga diin medyo na-relax bitaw ta. Labi nag-na-time nga kadaugan sa atong Kristohanong kinabuhi. Wow! Daghang kalagbay na daog. Wow! Successful ni among mga pambuhat sa Ginoo. Mind you, kahit sa time nga diin medyo naka-relax ka, na-time nga diin pwede ka atakihon diya sa kaaway for you not to, para medyo nakakuan ka ba? Nindot man nina ipanalangin, amen? Ang kuan lang po na ni panalangin kung sa kaninga na panalangin ng pabot, mauna ni mudala ni mo pahilayo sa Ginoo. Wala to ibagyo na ni panalangin, pero anang time pwede nga dili na mupadayon sa pagpanarbaho. Di na mupadayon sa pagtrabaho diha sa buluhaton sa Ginoo. Kay nga naman, hayahay na. Comfort zone na, aircon kaya niya mong balay. Inits gawas. Manuktok pagkatapay iro. Pwede pa mamagot o napay sundang nga mugukod. Sundang may mugukod. Of course, dalon sa gigukod. So something mao na yato makuha na ni. Always abounding. So meaning, there are times through victories at mga buta nga di nagpangabot ng panalangin. Take note, basin ani nga time, medyo mulaylo ka. Di na, wala bagyo ha. Medyo nakarelax na.
Pero pwede na nga din tungod sa karelax na labi, ra gyud nga karelax, wala na Ginoo nagpadayon sa pagpagalagad. Amen? So the thing here is we need to be always abounding in the work of the Lord. That is continually standing. Wala na may bagyo, lingkod sa tayo, hayay sa ta. Bear pa ba? Bugs now. Parang nindot, something nga din mo, kuan ba? Parang nindot itong sala sa una na, itong nabuhat, kuan naman, hayahay naman ron. Di ba? So, this is it. The thing is we need to abound, always abounding in the work of the Lord. Let's take a look at Matthew 24, verse 12. So, we take a look at those mga negative side of abounding. Kanang bang nag-overflow. So, unsa man sa verse 12. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. So, unsay nag-abound diri? Ang mga sala, ang kasalanan, ang kadautan. So, sa dihang magka-overflow ni, unsa man, ang gugma sa kadaghanan, mubugnaw. Nindot ng unta tutong bugnaw, tubig na binas kainit sa panahon, no? Pero ang gugma na gani magbugnaw, marag lahi na. Dahil gugma pa ni mo, marag bugnaw pa man kasimod sa itoy o sa ba. So, in that sense, because iniquity mo abound, the love of many shall wax cold, no? Okay, what else? We have that of sa 2 Romans chapter 5 verse 20. Unsa pa diri? Moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, the grace did much more abound. Okay, unsay naa diri nato? Now, kung wala pa tay, wa pay law nga nag-ingon nga wa pay law nga maingon nga dili ka kung mutabok ka diya sa red light, no? Pwede na ka mutabok, pisa ka na, okay ra. Labi na sa syudad, okay. O dire, sa probinsya. Pero kato sa syudad, na mga certain area, diha sa ato ang poblasyon, nga diin, medyo busy na ang street. No? So, naman na traffic light, red, yellow, green. Di ba? So, kung wala na siya, pwede na ka freely makatabok. Even ang sakyanan, tama? But the law says, traffic light, pag red, stop ang sakyanan. Now, kung wala na, waka kabaluan na, or ignorance of the law excuses no one, even though we are careless enough nga diin, mitabog gihapon ka bisag red. Of course, masitahan ka, no? Tagaan kag something i-claim nimo para bayran. Di ba? So meaning, in that sense, when there is a law, dili mutabog kay pula. So imo mitabog ka nga pula, so naa kay offense. So tungod sa law, so kung kadaghan sa law, daghan po nga ma-offense, mudaghan mo overflow ang mga offense. Tungod kay daghan magidili. Gidili. Mao na. So, but where sin abounded, take note, ang nakanindot diri, tungod sa law, ang sin, ang sala, nag-overflow. Pero ang nakanindot tungod sa grasya sa Ginoo, where sin abounded, grace, the grace of our God, the Lord Jesus Christ, did much more abound. Wa ba mo nalipay ana nga diin ang grasya sa Ginoo mas mo dagaya, mas mi overflow pa ug sa ila kung galunop ang sala nagbaha ang grasya sa Ginoo, no? So in that sense gipalabuan ang grasya sa Ginoo. Kay after all da pamanggit ta diri sa kalibutan nga diin di ta exempted sa nga sala nga nagapalibot diri. No? So that is it. So ingon siya diri, ingon gani sa Romans 6 wala diha. What shall we say? Shall we continue in sin that grace may abound? Okay, mo dagaya gud ang grasya mo overflow. Pakasala na lang ta ani kay mo mas mo dagaya. Maglunop na to sala kay mo baha magka ang grasya sa Ginoo. Pero ingon ang pulong sa Ginoo sa verse 2, ang Dios nagadumili niya na. Sige sulay gani, di ba piti ka kung anak sa Ginoo. Amen? Sulay lang para makatilaw ka. Sakit. Kanabitang piti nga gamiton lang dili nang usa ka pungpung nga tukog. Kanabitang duha ra ka buok or tulo. Asa kagikan. Sakita kayo mo labag yun ba? Kasulay mo na? So mo na pagkasala lang tani kay grasya man mo dagaya man. Sige, pagpakasala piti. So mo piti na anak ko ka sa Ginoo, so mapantunan tana. Okay? So that's it. Naisala pero nga nagadagaya pero ang grasya sa Ginoo iya pag yun ang mas mo dagaya. 2 Corinthians 9:8. God is able to make all grace
abound. All grace abound toward you. So mo overflow, no? Mudagaya, that ye always having all sufficiency in all things. Ngano man? Wala ba yung kuha na to, di makasalari. Ngano man nga naaman? May always having all sufficiency in all things, may abound asaban padulong di ay. Okay, ngadto sa mga buhat nga maayo. Una man putay pwede nga buhat nga buhaton, pero dili maayo. Butang ta ka na mangawat, manulis or something. So mao na yung mabutang nga dili maayo. Pero kani nga ang Ginoo, He enables us to make all grace abound towards sa imuha. Grasya ganagaya. Pangsal ari ha kay di na matabunan ka sa grasya sa Ginoo, that ye always having all sufficiency. Ngano man naa ka, it's enough for you sa mga tanang mabutang para na mo-abound para sa buhat nga maayo. Buhat nga maayo nga diin mao nay labor that is not in vain in the Lord. Your good works. So that's it. So mao na ato makita diri nga diin kinahanglan nato nga we are always abounding in the works of the Lord. Nagatindog ta, dili lang kay nagatindog, but dili lang kay we remain standing, but even then mahayahay man o dili hayahay, we are continually standing. Ngidi na padayon sa pagpangalagad diya sa atong buhi nga Dios. After all, unsar man ni atong kinabuhi, nulaman naman ni. Amen? Then after all, unsar man po ni. Magkani salamat sa Ginoo, kana makaingon tag wala pa ko dis pagpangalan sa Ginoo, wa na. Basi ito anatas minteryo, sayo ta na naka-relax. RIP. So, mga inana nga mga butang. Pero that sense nga din kay buhi patagi, tugtad pa sa Ginoo nga nga diin makapangalagad pa kaniya. So, why not do that thing? Okay, continually serving the Lord, remain standing, and always standing in the Lord's work. Okay, now, ang nakanindot pag ani kay ang atong Ginoo mismo, in Ephesians 3:20, and it says, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Kulang man ko, mga lagon takos Ginoo, kulang man ko ani. Wala man ko ani. Ilahan na naman sila Fortuner ako, kadilak ra, kadilak ka diri, kadilak ka dito. Panit na ako ang slipper or shoes. Kay kadilak ako ang gamit. So but yun siya, unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Nakapangayo ta. Ngayon para makapagpadayon daw pagpangalagad sa Ginoo, basig wala pod. No? Pero sa man kanimo una-una nga para sa imuha. Pero that is beyond, no? He is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that work within us. Mao na nakanindot diha nga diin ngano makapabilin ta pagtindog sa pagpangalagad sa iya, ngano makapadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. After all, we are not standing at our own. We are standing at a higher ground or at a certain rock who is that firm foundation, the Lord Jesus Christ. And once again, as I should say, that's why we can do all things through Christ who strengthens us. Even in serving Him, even in the work of the Lord, we can do all things. Well, we are limited because nga naman, kaysa atong huna-una mismo, maingon man dili na kaya. So as Proverbs goes and says, so as he thinketh, so is he. So may adi man na, maragamay ra ako makaya. So kana na po, pero labay na ibutanta sa ato adi or sa mga Bible students nga manaugog kalag. No? Brad, pilay mong giluwas gani karong hapon? Dili. Nagpadayon sa soul winning. Ngano nga daghan man sa report? Because that is what they have been thinking of. Daghan pwede mi daldahag madala. That is what you think of. So now unto Him who is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. After all, unto Him be glory in the church by Christ Jesus. As verse 21 says, throughout all ages, world without end. So makita nato diha nga diin pagkaanindot.
Dili hinoon medyo hayahay sa tanang panahon nga mga lagad ta. Pero ang nakanindot, pwede ta naatay saligan. Para di ta mauyog man gani pero unshaken, pero dili matarog, no? Wa gid na to. Grabe na kayong linog ba? Pero nagpabilin gihapon nga nagtindog amidst the linog sa kinabuhi. No. Okay, so with this, makita nato gadiin, we are to be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as we know. Unsa may atong nibalaan? Unsa may atong dapat may balaan? That our labor is not in vain in the Lord. Well, wa siguro kakita si Pastor again sa imong pagbuhat dia. Si araman niya akong katubang. Oh, pero imong gipasinawan, humot kayo, no? Nga amuanan hidiri, hunduta silang CR. Uy, mamalik ta. Oh, CR ilang gitanaw kay nindot, so mamalik sila. So tungod na nimo nga diin, nagbuhat sa imong paglibor dia sa Ginoo for His name, for His sake. No? So that's what we need to have. As we serve the Lord, as we do the Lord's work, let's have this attitude. This attitude that we must have in serving the Lord. And that is being steadfast, unmovable, and always abounding in the work of the Lord. Amen? So let's pray. Heavenly Father, Lord, salamat kay Ginoo sa time nga di nakapamati mi o na-impart imong pulong o God. Padayon sa pagpanglihok sa among taliwala, even Ginoo sa nga din ma-apply ni namo amahan. Thank you for the privilege, Lord, of serving you. Let it be, O God, that we can have this attitude being steadfast, always remaining steadfast, and even continually being steadfast in you, O God, in serving you, O Lord. We can do all things through you, Christ, who strengthens us. So we just want to commit all these things to you in Jesus' name. Amen.